Ilang mahihinang buntong hininga ang pinakawalan ni August o Agot habang nagsasalubong ang mga kilay. Hindi masaya sa report na nababasa sa logbook kung saan nakatala ang mga benta ng munting flower shop. Ate Agot, nahihiyang agaw ni Mengay, ang nag-iisa nitong tao sa maliit na negosyo. Okay ka na? Tanong ng dalaga sa tumungong babae. Pasensya ka na, wala lang kasi talagang susundo kay Bunso ngayon eh. Dahilan nito na kinailing ng dalaga. Sige na, anong oras na rin naman na? Ako na bahala dito. Baka uwian na nila. Nakangiting taboy ng dalaga sa napakamot na tauhan. Yung payong mo, paalala pa ni Agot na agad kinuha ang payong na nasa gilid ng counter. Buwan na ng Agosto, tag-ulan. Sandaling nagpaalam pa si Mengay bago tuluyang lumabas ng shop. Pinara ang paparating na tricycle at sumakay. Hatid danaw mula sa salaming pinto ni Agot. Ilang pagtunog ng cellphone ang umagaw sa kanyang pansin mula sa pagkakatitig sa labas ng shop. 3, sunod-sunod. Saglit pinaling ang mata sa telepono. Si Pedra, ang may saltik niyang kaibigan. Tinatanong kung saan siya naroroon. Hindi siya sumagot o nag-reply. Muling binaling sa labas ang paningin. Mag-aalas 5 pa lang ng hapon ngunit madilim na ang langit. Ilang kidlat pa ang gumuhit maya-maya. Nagbabadya ng malakas na pagulan. Ano Lord, magsasara na ba ako? Tanong niya sa langit nang sunod-sunod nagpakawala ng kidlat muli. Natawa ang dalaga. Tumayo sa pagkakaupo sa counter na trono niya at naglakad patungo sa pintuan ng shop. Binuksan at lumabas. Nagpalingalinga sa paligid. Kukunti na lang ang mga taong nahagip ng kanyang mata mula sa malapit na merkadong abot tanaw lang at sa isang 7-Eleven na store mula sa kanyang pwesto. Wala naman sigurong bibili na ng bulaklak sa ganitong oras. Isa pa, wala namang nalalapit na okasyong pula o mahalaga sa kalendaryo. Maigi na lang talaga kahit paano, naka2,000 sila ni Mengay kanina. May umorder ng bulaklak para sa patay. 6 na corona rin. Nag-umpisang umihip ang malakas na hangin. May dalang tubig. Hudyat sa dalagang tuluyan ng magsara. Papasok na sana siya sa pinto nang malingonan ang tricycle na humimpel sa kalsada, tapat ng kanyang shop. Isang lalaki ang bumaba na sinalubong ang malakas na pag-ulan. Bali walang tumalikod si Agot. Baka na tiyempo lang na dito humimpel, aniya sa sarili. Kukunin na sana niya ang susi para sa mga roll-up nang tumawag ito sa kanya. Ate Mengay, bukas pa ba kayo? Muling lumingon si Agot. Nakita ang lalaking patakbo patungo sa kanya. May munting shed naman sa labas ng pintong flower shop niya. Roon tumuloy ang lalaki. Nagpagpag sandali sa balikat at buhok, maging ang hoodie na suot na jacket. Anong bulaklak ba? Tanong ng dalaga na binuksan ng malaki ang glass door. Hinintay sa loob ang lalaki. Tuluyang lumakas ang ulan. The usual Ate Mengay, mga red roses. Sagot ng binatang tumingin na sa kanya habang naglalakad papasok. Saglit itong natigilan nang tuluyan siyang matitigan. Ay sorry ate, akala ko si Ate Mengay. Nahihiyang tura nito na kinailing lang ng dalaga. Sinabing okay lang bago inaya na itong pumasok. Anong arrangement ba ang gusto mo? Tanong niya muli sa lalaking sa kanya nakamata. Simple lang te. Mga 12 pieces. Anito bago saglit pinutol ang pagtitig sa dalaga. Kinuha ang N70 na Nokia phone at may kinalikot sandali. Kumuha ng makintab na wrapper si Agot at maayos na sinalansan ang pulang mga rosas bago tumungo sa counter at takmang aabot ng card ngunit pinigilan siya ng lalaki. Huwag na raw. Dumukot ito sa likod ng bulsa ng pantalong suot. Nilabas ang itim na wallet at naglagay ng 1,000
sa mahabang counter. Anong pangalan mo, ate? Tanong lang lalaking tingin ni Agot ay kasing taas niya. 5'5". Agot, tipid niyang sagot habang nire-resibuhan ang binili nito. Ako si James. Anito na kinitaas ng mata ni Agot mula sa resibong sinusulatan. Sakalang natitigang maigi ng dalaga ang lalaki. Bata ito tignan, tingin niya nasa 20 o 21. Bagets. Ngumiti ito na wala ang mga mata. Singkit ngunit natuon ang kanyang paningin sa aga mulak na dimples na isa sa mga gustong-gusto niyang katangian sa lalaki. Nakangiting tinanggap niya ang palad nito. Agot, ulit niya ulit. Bakla! Eskandalosong tili nang pumasok sa loob ng shop. Napasimangot si Agot. Nakalimutan niya palang isara ang pinto, kaya hindi tumunog ang munting kampanilyang nakasabit roon. Kapwa na patingin ng dalawa sa bagong dating. Tara, inom tayo. May bagong chika na naman ako sa'yo. Alam mo ba si chairman, may bago na naman kabit. Anchi! Natigil ang repeke ng bungangan ni Pedra. Natuon sa kamay na magkahawak ni Agot at ni James. Anong meron? Uwika pa ni Pedra na hindi agad nasagot ng dalawang dinatnan. Ginuso nito ang hindi mapaghiwalay ng mga kamay. Kapwa na bigla at napahiya, sabay bumitaw sa isa't isa ang dalawa. Tangina mo, bata nun! Magkano? Umirap si Agot bago binaba ang roll-ups ng kanyang shop. Hindi naman ako na-inform na kumakain pala ng Cerelac ang betsong mo ngayon. Patuloy pa ng mahaderang kaibigan ni Agot. Anong pinagsasasabi mo dyan? Customer ni Mengay yon. Hindi naabutan si Mengay, ako ang nag-assist. Tanggol niya sa sarili. Nakapamaywang na nagdududa pa rin si Pedra. At saka anong sinasabi mong Cerelac? Baka nasa 20 na yun, baby face lang, ganun. Muli niyang katuwiran. Dinampot ni Pedra ang walis at mabilis na sininop ang malinis namang tiles na sahig. Sorry naman. Akala ko kasi boy toy mo. Napakalayo kasi ng itsura kay Johnny. Sagot naman ni Pedra. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Agot. Don't tell me hindi ka pa rin makamove on sa gunggong na yon. Surot ni Pedra sa kanya. Matagal na ako nag-move on sa kanya. Ikaw lang naman itong panay bring up sa taong masaya na sa pamilyang meron siya ngayon. Irritableng wika ni Agot habang nilalak ang pinto ng shop. Tara na! Yaya niya sa kaibigang natahimik. Umikot lang sila sa likod ng shop. May hagdan ron, sa ikalawang palapag, ang tirahan ni Agot. Hindi mo ba nami-miss? Tanong ni Pedra na pulang-pula na ang bawat pisngi sa alak na galing sa bote ng tekila. Huling shot, ininom ni Agot. Ang alin? Bagamat nang lalabo na ang mga mata, alam niya ang ibig nitong sabihin. Ngunit kapag lasing na si Pedra, wala nang preno ang bibig nito. Yung lalaki, yung balat, yung katawan, yung mabangong amoy ng lalaki. Malaswang paliwanag nito. Hindi. Tipid na sagot ng dalaga bago tumayo at kinuha sa cupboard ang 5 inkan ng Sapporo beer. Banlaw na. Aniya sa kaibigang inabot ang isang pritong pork chop. Nakapikit ng umuya. Hindi naman lahat kayang ibigay ng lalaki. Marami naman paraan para maaliw, para makaraos. Ani Agot na binuksan ng isang inkan. Lumagok. Ano naman, mangganchilyo. 32 ka na, wala na tayo sa kalendaryo. Ang mga babaeng nasa edad natin, nasa prime pa ng init ng katawan. Hindi sumagot si Agot. 3 taon na rin mula nang maghiwalay sila ni Johnny. Ang totoo, oo, namimiss niya. Ngunit may mga paraan naman talaga para makaraos. Yan nga lang, minsan, iba talaga ang init ng katawan na nanggagaling sa lalaki. Muling binaling ni Pedra ang nakapikit na mga mata sa kanyang kaibigan. Paano mo natitiis yun? Ha? Paano mo natitiis? Ako nga, hindi ko lang makita yung jowa ko ng 3 araw.
Gwapong-gwapo na ako dun kay Mang Naro. Wika nito. Sino? Yung suki nating magtataho? Tanong ng dalaga. Tumango-tango si Pedra. Tangina ka, ang tanda na nun. Naasiwang sagot naman ni Agot sa hindi umimik na kaibigan. Nag-aagaw na ata ang tulog sa lasing na kamalayan. Pambihira ka. Habol pa ni Agot bago tuluyang napasandal si Pedra at naghilik. Nailing ang dalaga. Ito ang pangit sa kaibigan niya. Mabilis malasing. Tapos matutulog. Nang iwan sa ere. Napatingin ang dalaga sa ilang ingka ng beer. Parang ayaw pa niyang magbanlaw. Bitin pa siya. Saglit niyang pinakiramdaman ng sarili bago tumayo. Hilo, ngunit kaya naman. Saglit siyang humakbang at sa bawat paghakbang lalong nawawala ang tama niya. Napapapalatak ang dalaga habang tumatagal, tinutubig na lang niya ang mga hard drinks. Kinuha ang jacket, pinutungan ng oversized na t-shirt at boxer na short na suot. Kumuha ng wallet at tumungo sa 7-Eleven na malapit lang sa kanyang tahanan. Kasalukuyan nagbibilang ng laman sa wallet na dala habang nakapila sa counter, napalingon ng dalaga nang pumasok sa convenience store ang maingay na grupo ng mga kabataan. Mag-aalas-dos na madaling araw. Gising pang mga batang to? Ani Agot sa sarili bago muling tinoon ng mata sa wallet na binibilangan ng laman. Nang siya na ang sumunod na eestimahin, tipid siyang umiti sa cashier na lalaki. Maingat nilapag ng dalaga ang 2 sitserya, 1 donut at 2 pakete ng pochi. Bago tinuro sa likod ng cashier ang 2 bote ng tequila na agad namang kinuha nito. Isang counter pa ang binuksan ng lalaking kahero na pinuwestohan naman ng isang kakapasok pa lang na babae. Nakangiti nitong inaya ang ilang customer na nakapila sa likod ni Agot na siyang nagsunura naman. Ang 4 na kabataan na maiingay pala ang nasa likod niya at nakapila. Isa-isang ini-scan ng lalaking kahero ang binili niya maging ang 2 bote ng tequila. Sinabi ang presyo. Nag-abot ng 2,000 ang dalaga. Dobling po natin ang plastic, mama. Wika ng cashier nang akmang aabutin na ng dalaga ang binili. Tumango lang ang dalaga. Oo nga naman, mahal din ang alak kung babagsak sa manipis nitong plastic. Wala namang problema sa kanyang akapin ng bote, pero okay na din ang suhestyon ng kahero. Morning, Ate Agot. Aga naman yan. Anang isang boses na nagsalita sa likod ni Agot. Otomatikong napalingon ng dalaga. Namasdan sandali ang kasing taas niyang lalaki. Naka-baseball cap ito, lumang t-shirt at jersey na short. Naka-tsinelas. Hindi niya matandaan ang lalaki kaya hindi siya kumibo. Patay mali siyang inabot niya lang ang mga pinamili at tumalikod. Ang 3 may ingay nitong kasama ay natahimik at sa kanya napatingin. Ate Flower Shop, ang suplado mo naman. Anito pa na muling nilingon ng dalaga. Ngumiti ito at nasaksihan ni Agot ang malaaga mulak nitong biloy na nagpaalala sa kanya kung saan niya ito nakita. Uy! Tipid niya lang nasabi bago tuluyan tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Narinig pa ng dalaga ang tudyuan ng 3 lalaki sa bumati sa kanya at ang binibili ng 4 na Ragnarok cards, yung tigi 100 daw. Ilang tunog na messages mula sa Nokia N73 ang gumising kay Agot. Napapikit na kinapa sa higaan ng cellphone na istorbo sa tulog niya. Isang matang sinilip ang screen. 10 messages, 3 missed calls. Kay Pedra galing lahat. Puro pangaasar na kesya daw mahina siya at nangiiwan sa ere. Nakinailing lang niya. Sa orasan siya napatingin. Mag-aalas 4 na ng hapon. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago minasahe ang magkabilang sentido.
Hindi na talaga ako iinom. Hindi na talaga ako iinom. Last na yun. Kumbinse niya sa sarili. Nang saglit, hindi makabangon sa pamimigat ng katawan. Isang panatang lagi niyang sinasambit kapag matindi ang kanyang hangover. Nagpalipas muna ng ilang sandali ang dalaga, nakipagtitigan sa kisame at kinukwestiyon ng mga desisyon sa buhay nang muling mag-ring ang kanyang cellphone bago isang text ang pumasok. Si Mengay. Nagtatanong kung nais ba niyang makisabay ng banana Q o maruya sa suki nilang naglalako na merendal. Agad siyang nag-reply, maruya, 2 piraso, bago sinabing bababa siya maya-maya pagkatapos maligo. Mahinang napaungol si Agot nang tuluyang makababa sa hagdan galing sa itaas niyang bahay. Paano? Tumindi ang hangover niya. Tila hindi pa masaya sa sakit ng katawang iniinda. Salitang may pumipitik pa sa kanyang magkabilang sentido. Ininuman na niya ng malamig na tubig ngunit gusto ng kanyang sistema ay yelo. Durog-durog at flavored na yelo sana. Napapalitak siya nang muling pumitik ang mga sentido. Saglit pumikit at tumigil sa paglalakad. Alak pa! Biro ni Mengay na kinangiti niya bago binuksan ang pintong salamin. Pumasok. Tuloy-tuloy sa counter at umupo sa kanyang trono. Sinandal ang ulo sa sementong dingding. Pumikit. Bahagyang nakaramdam ng lamig mula sa konkretong sinasandalan, dinikit niya ang pisngi. Muling napaungal na mahina. Anong gusto mo, te? Tanong ng tauhan niya na nauulingan ni Agot na nagbabalot ng kung ano. May order ata. Gusto ko yung shake, yung chocolate sana. Walang anumang sagot niya. Sige, te. Sagot naman nito na may pinindot sa kaha. Dumilat si Agot nang marinig ang pagting ng kahang bumukas. Unang nakita sa mahabang counter/prep table na marmol ang granding cream brulee ng sagu. Napalunok ang dalaga. Ang sarap naman yan. Akin na lang. Mahinang wika ni Agot sa malamig na inumin. Tumutok ang kanyang mga mata. Bahagyang napangiwi nang muling pumitik ang mga sentido. May bawas na yan, okay lang? Sagot ng isang boses na hindi pamilyar kay Agot. Ngunit dahil alipin ng hangover, tumango siya bago inabot ang malamig na inumin. Tuloy-tuloy na dinala sa labi at sinipsip. Napapikit ang dalaga. Ang pamimigat, mga pitik ng sentido at hilong sabay-sabay na nararamdaman ay tila bulang naglaho. Ate! Tila napapahiyang wika ni Mengay na kinataas ng mata ng dalaga at bumaling sa tauhan. Nakangiti niyang wika. Okay lang, hindi naman pala siya maselan. Anang isang boses pa. Bumuhos ang realisasyon. Tila naging bato ang dalaga habang binabaling sa lalaking nakapangalumbaba sa counter ang mga mata. Ang may-ari ng cream brulee na sagu. Nakangiti muling nagpakita ang 2 malalalim na dimples. Isang pagak na tawa ang pinakawalan ni Mengay upang mabasag ang namumuong kailangan. Alak pa more, ate. Anito bago sinuklian ang lalaking kahapon pa niya ata laging nakikita. Lumunok si Agot, napapahiyang inilapag sa marmol na counter ang shake at tinapon sa nakabalot na red roses ang mga mata. Sana sagutin ka na ng pinagbibigyan mo niyan. Mahal din kasi yung rose ha. Patay mali siya niyang komento bago muli ay binuksan ng kaha. Nagbilang ng mga bariyang maayos naman na nakabukod sa halaga at laki. Sinagot na kaso matagal magtampo eh. Gusto ata buong flower shop ang ibigay ko sa kanya. Nakatawang sagot naman nito na lalong kinawala ng mga mata. Tumawa si Mengay. Napakamot naman sa batok si Agot nang tuluyang sumakay ng tricycle na pinara ang lalaki. Sakalang sinabunutan ni Agot ang sarili.
hiyang-hiya siya sa inagaw na inumin sa taong hindi naman talaga kilala. Alam mo Ate Agot, naniniwala ako sa indirect kiss. Pangaasar nito sa among lalong namutla sa pagkapahiya. Mabigat ang loob na naglakad palabas si Agot sa talyer. Tuluyan tumirik na ang lumang Toyota Corolla na pamana pa sa kanya ng kanyang tatay. Maraming problema na sa makina. At ang sagot, bumili na raw siya ng bago. Ngunit sa estado ng kita niya ngayon, napaka-imposible pa nito. Nag-iisip pa nga siya kung papalitan na ba ang flower shop o magdadagdag ng isang pagkakakita ang iba. Ilang beses mang pagdesisyonan, hindi niya matagpo ang tuluyang isara ang flower shop. Nanay niya kasi ang nagtatag niyon. Mahilig ito sa bulaklak at halaman. Kaya nang makaipon, sinunod ang gusto. Ang magtinda ng bulaklak at the same time mapaligiran ng mga paboritong halaman. Dahil malalim ang mga iniisip, naigtad pa ang dalaga ng kumulog. Desmayadong napatingin sa langit na nangungulimlim. Kabadong kinapa niya sa shoulder bag ang isang dangkal na folded na umbrellang bili niya sa pen shop. Awa naman ng Diyos naroroon. Kaya nang bumuhos ang mumunting petak ng ulan, ay umismed na lang ng lihim ang dalaga na mag-umpisang magtakbuhan ang mga taong tinatakpan ng mga bumbunan na para sa dalaga ay malaking kahangalan. Bakit kasi hindi nagdadala ng mga payong gayong buwan ng Agosto ngayon? Tag-ulan talaga at panahon ng mga bagyo. Ngunit minalas ang dalaga. Walang masakyan taxi at jeep. Puno lahat. Naipagpasalamat niyang hindi naman kalayuan ang kanyang tahanan sa talyer na pinuntahan. Ilang kilometro lang. Sanay siyang maglakad. Madalas nga siyang mag-jog sa umaga. Paminsan-minsang napapatingala si Agot sa nangangalit na langit. 5:00 pa lang ngunit tuluyan dumilim na ang paligid. Mahangin na rin at ilang plastic bag at dahon ang panayang lipad sa paligid. Ang alam niya may bagyong paparating bukas o ngayon, batay sa TV na napanood kahapon. Binilasan niya pa ang paglalakad. Maigi naman at may mga nakakasabay rin siya. Ang karamihan mga estudyante, high schoolers. Napangiti ang dalaga ng matanawan 7-Eleven na ilang kanto lang ang layo sa shop/bahay niya. Deserve niya ang malaking Slurpee at 2 malaking piatos na chichirya. Aniya sa sarili, bago tuloy-tuloy na pumasok sa convenience store. Habang nakapila, sabay-sabay silang napapalingon sa labas ng tindahan. Paano, sunod-sunod ang paggitlat at pagkulog na gumuguhit sa langit. May bagyo na talaga. Nag-text siya kay Mengay na isara na ang store at umuwi. Walang bibili ng bulaklak sa panahong ito. Sumagot naman ang tauhan niya at sinabing ingat sila sa pag-uwi. Palabas na si Agot ng pinto nang mamataan ang pamilyar na bultong nakikisiksik sa shade ng 7-Eleven. Sino nga ulit ito? Si Singkit na may dimples na katulad ng kay Aga Mulak. Suki ni Mengay na inagawan niya ng sagu. Dahil hindi maalala ang pangalan, nagkibit na lang ang dalaga at palakad na sana nang makita naman siya nito. Ate Flower Shop! Tawag nito na kinangiwi niya, ngunit tumigil si Agot nang makitang nanakbo palapit sa kanya ang lalaking nakahood. Saan ka pupunta Ate Flower Shop? Tanong nito. Muli, pinarada ang malalalim na biloy. Pauwi na, tipid niyang sagot. Pwede bang makisabay? Hanggang kanto lang, dun sa may sakayan? Tanong nito na kinakibit muli ni Agot. San bang sakayan? Tanong ng dalaga. Sakayan ng Golden Hills ate. Anito na umakbay kay Agot. Tumaas ang kilay ng dalaga ngunit hindi niya inalmahan. Malalakas ang patak ng tubig. Kung hindi ito lalapit na ginawa, ay ganun din, mababasa ito lalo. Bakit laging nasa paligid ka?
Tanong niya na hinigpitan ng hawak sa payong na bahagyang hinangin ng malakas. Taga M. Santos yung barkada ko tumatambay kami dun. Pinsan ko na rin. Anito pa. Tumango-tango si Agot. Kinipkip ang plastic bag na binili. Sarap niyan, Ate Flower Shop. Nakangiti nitong wika na sa kalsadang tinatawid nila nakatingin. Ang alin? Tanong ni Agot. Yung Slurpee. Mahilig ako sa ganyan sa shake. Hindi umimik si Agot. Paano'y napadikit pa ng sobra ang katawan nito sa kanya. Amoy na amoy niya ang cologne nito. Hindi masakit sa ilong. Mild lang. Nagnakaw siya ng sulyap sa katabi. May itsura ang loko. Bata lang talaga tignan. Anong course mo? Tanong ni Agot sa tumawang lalaki. Mukha na ba akong college student, ate? Anito na napakamot ng batok. Natigil ang sasabihin ng dalaga nang kumulog na malakas. Ilang tilian ang narinig. Mga estudyanteng nagtatawanan at nag-aagawan ng payong di kalayuan. Sakalang naalala ni Agot, malapit nga pala ang mga paaralan sa lugar niya. Unang nakarating ang dalawa sa flower shop / bahay ni Agot. Sarado na yon. Binigay ng dalaga ang payong sa lalaki. Ibalik mo na lang kapag nakadaan ka na rito. Anang dalaga na patalikod na sana, ngunit biglang kumulog na naman ng malakas. Sabay silang naigtad dalawa. Sige te, tambay muna ako dito. Kindat ng lalaki kay Agot. Tumungo sa munting shed ng flower shop at napatingin sa langit. Muling gumuhit ang kidlat na tuwing nagaganap ay lumiliwanag saglit ang paligid. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Agot, nahabag sa lalaking tila tutang kailangan ng masisilungan. Gusto mo magpatila ka muna sa taas? Nice! Ang ganda ng setup mo, Ate Flower Shop. Sa baba negosyo, sa taas bahay. Anang binata habang nililibot ang mata sa hindi kalakihan ngunit organized naman na bahay ni Agot. Pwedeng Ate Agot na lang. Bakit may pa-flower shop pa? Ang gamol mo. Gastigo niya sa bisita habang inaabutan ng coke sa baso. Nakakatampo ka kasi. Hindi mo ko natandaan. Anitong tila batang humaba ang uso. Tinutukoy ang pangalawa nilang pagkikita sa 7-Eleven. Yun ba? Sorry na, may edad na kasi. Alam mo na, makakalimutin. Nakangiting sambot ng dalaga na binuksan ng TV. Ngunit muling kumulog kaya pinatay ulit. Bakit? Ilang taong ka na ba? 25? Tanong nito na bantulot umupo sa mahaba ng sopa bago ininom ang laman ng baso. 32. Tipid na sagot ni Agot. Di naman nilata Komento nito na palihim sumulyap sa mga binti ni Agot na bagamat nakasuot pa ng pantalon, humugis naman ng haba at kurba sa skinny jeans na suot. Saglit may kinuha ang dalaga sa rep. Ikaw lang ba mag-isa rito, ate? Tanong naman ito maya-maya. Hindi, may roommate ako. Baka late lang dumating. Baka na-stranded sa Baguio. Mahabang sagot ng dalaga. Nagsinungaling. May sasabihin sana ang bisita ni Agot ngunit muling nag-ingay ang langit. Umiihip na rin ang hangin. Panay bukas sarado ng malaking bintanang salamin ni Agot. Kaya naman sinara na lang niya ito. Grabe, napakalakas ng ulan. Sana wag naman mag-brown. Hindi na natapos ni Agot ang sasabihin sapagkat namatay ang ilaw. Nawala ng kuryente. Saglit na mayani ang katahimikan sa pagitan ni Agot at ni James. Tila sinasadya pa. Matinis na ang sipol ng hangin at sunod-sunod na ang tila paghampas nito sa bintana ng dalaga. Tuluyang sumibol sa loob ng dalaga ang kamalayan sa sitwasyon, lalo na nang sindihan niya ang 4 na matatabang scented candles nilagay sa center table.
katabi ng sopang kinauupuan ni James. May pizza ako sa rep. Init ko lang. Anang dalaga na ginawang excuse ang bagay na iyon upang hindi sila magkatitigan ng bisita. Tila may ilang na lumukob. Kahit hindi gaanong masipat ang ekspresyon ng isa't isa, alam nila, ramdam nila. Dahil walang ilaw at hindi magagamit ang oven at ang toaster, naisip ng dalaga na isalang na lang sa plat na kawali ang hindi halos nagalaw na pagkain. Wala pa namang isang araw iyon. Maigi at napasok niya agad sa rep. Saglit, winisika ng konting tubig upang hindi tuluyang matuyo sa init ng apoy. Tinakpan ng dalaga agad matapos maisalang. Muling nagbukas siya ng rep at sinipat kung anong maaaring ipare sa pizza. Ubos na ang mga soft drinks niya ngunit may ilang piraso pa naman ng Inca na Sapporo. Nailing si Agot bago napatingin sa cupboard na bukas. May isa pa pala siyang tequila roon. Nang masigurong mainit na ang pizza, tinransfer niya sa malapad na plato. Kumuha ng pitsel at tubig, pati na ng 2 baso. Ate, kung naiilang ka sa akin, pwede akong sumugod sa ulan para makatulog ka na rin. Paunang wika ni James nang ilapag niya ang pagkain sa center table. Tumingin lang si Agot sa lalaki. Hindi niya to kilala at mahirap nga naman magtiwala. Ngunit sa malakas na bagyong rumarampa sa labas, kaya ba niyang gawin yon? Ang pasugurin ang lalaki sa labas? Malamang hindi. Okay lang. Suki ka na naman ni Mengay eh. Kung tutuusin, customer ka namin. Ano ba naman yung makisilong ka sandali? Teka, nagsabi ka na ba sa inyong na-stranded ka? Anang dalaga na kumukuha na ng isang slice ng pizza. Sinabi ni James na nakapag-text na siya bago malobat ang kanyang cellphone na nilapag niya rin sa isang banda ng center table. Naalala nga rin pala ni Agot na hindi siya nakapag-charge. Malamang lobat na rin siya. Nang matapos kumain, niligpit ni Agot ang lahat ng pinagkainan. Dumiretso sa maliit niyang kusina. Ate, okay lang bang sundan kita dyan? Wika ng lalaki na kinagaan ng loob ni Agot. At least, nagpapaalam. Sumagot siyang oo. At maya-maya nga, narinig na niya ang paglalakad nito palapit. Tumutunog ang swalas ng sneakers nitong suot sa marmol niyang sahig. Sana hinubad mo na lang yung sapatos mo. May tsinelas naman sa may pinto eh. Anang dalaga na saglit na tigilan. Sapagkat may kung ano kasi sa sinabi niyang iyon na baka iba ang pagkakaintindi ni James. Okay lang ba? Kanina ko pa nga sana gustong sabihin kaso nahiya ako baka bumaho yung bahay mo. Anito na kinatawa naman ni Agot. Sinabing ano pa bang silbi ng mga scented candles. Nag-umpisang maghugas siya ng pinggan. Nang magtanong ito kung maaari bang maki-CR, tinuro niya ang pinto sa tabi ng kanyang kwarto. Nagpasalamat muli ito bago pumasok. Habang naguhugas ng baso, nasulya pa ni Agot ang t-shirt at pantalon na nabasa ng bahagya sa ulan kanina. Minadali niya ang pag-uurong. Nang matapos, tumungo siya sa silid. Nilock ang pinto at nagpalit ng tuyong damit. Mahabang t-shirt at panjama ang kanyang sinuot. Paglabas ng silid ni Agot, nakaupo na ulit si James sa sopa. Sa bintanang salamin nakatingin. Bagamat purong itim ang labas, nakikita nila ang ilang dahong dumidikit at muling tinatanggal ng ulan at hangin. Sumisipol pa rin. Talagang malakas ang bagyo. Kung inaanto ka, humiga ka muna dyan. Hindi ka naman kakainin ng sopa eh. Biro ni Agot sa lalaking lumingon sa kanya. Kasi ate basa yung jacket ko. Mababasa yung sopa mo. Anito na kinailing ni Agot. Kaya pala ito hindi sumasandal kanina pa. Agad siyang tumalikod at kumuha ng isa sa malalaki niyang t-shirt na pag-aari at hinagis kay James. Agad namang nasalo ito ng bisita bago humalik sa lapag. Isang matamis ng ngiti ang sinukli nito bago akmang huhubarin ng jacket nang mag-alangan sandali. Napatingin sa dalaga. Patay mali siyang naglakad naman si Agot
at tumungo sa isang banda ng upuang katabi ng sopa ni James. Tuluyang hinubad ang jacket na hoodie at pinalit ang t-shirt na bigay niya. Nasulyapan pa niya na wala itong suot na damit sa loob. Jacket lang ang tanging pang itaas. Kinuha ni James ang itim na wallet at nilapag sa table, tabi ng cellphone na deadbat. Umiinom ka ba? Tanong ni Agot na kinalingon ni James sa kanya. Hindi masyado. Mahina ako sa hard. Anito na kumamot ng ulo. Ilang inka na Sapporo ang natumba. Kapwa na paupo sa sahig na malamig ang dalawa. Tig-isa na lang ng inkan. Kapwa inuunti-unti. Gustuhin man nilang bumili sa labas. Kapwa sila takot ng tangayin ng hangin. Gawa ng malakas na bagyo. May ilang ubas pang natira sa rep at dalandan na siyang ginagawang pulutan ng dalawa. Parehas na palagay na. Parehas nakasandal sa sopang may kahabaan. Bahagyang napabuntong hininga si Agot. Ang problema sa kanya, kapag beer lang ang iniinom nabibitin siya. Kung tutuusin, pambanlaw lang talaga nila ni Pedra ang beer. Hindi makatiis, kinuha nito ang bote ng tequila sa cupboard. Nakamata lang si James, ngunit nababasa sa mukha nito ang pag-aalala. Inaagad na pansin ni Agot. Huwag kang mag-alala, sa akin lang to. Nabibiting kasi ako eh. Aniya na muling umubo sa lapag. Mayat mayang napapalingon ng dalawa sa bagyong kumakatok sa bintana. Lumagok si Agot at binaba ang bote sa mesa bago pumikit. Hinilig ang ulo sa sopa. Tanging ang center table ang nagbubukod sa kanya at sa lalaking bisita. Salamat pala ate pinasilong mo ko. Anito maya-maya. Hindi umimik si Agot, ngunit nang dumilat, tinuon niya ang mga mata sa mumunting mga apoy. Kung okay lang bang tanungin, kamusta na yung girlfriend mo na pinapadalan mo ng rosas? Pagbubukas ng topic ni Agot. Okay naman medyo grabe lang talaga sumpungin. Pero bulaklak yung kahinaan kaya naging suki ako ng flower shop mo. Mag-iisang taon na rin kami. Napagtiyagaan naman ako. Natatawang kwento nito. Luminga si Agot sa bisita. Hindi niya malaman ngunit tuwing nahihimigan niyang tatawa ito o ngingiti, ayaw niyang palagpasin ang pagkawala ng mata nito at ang paglitaw ng mga biloy. Medyo nailang si Agot sa isipin na yun. Bata pa to, halata. Sa kami kasintahan na, tagilid. Ngunit sa isang sulok ng kanyang utak, wala namang masamang humanga. Paghanga lang naman na agad kinontra ng matinong moral niya. Tigil-tigilan. Lason yan. Bata sa kanya. Kakadibo lang ata. Kung sakali, ano naman kaya ang course nito? Mga tanong na sumusulpot sa kanyang isip. Ikaw ate? Tanong nito na kinalingon ni Agot sa kausap. Ano? Nako, pag nalaman to ng boyfriend mo, kailangan mo magpaliwanag. Anito na natawa muli. Ang tinutukoy ang pagtigil ni James sa bahay niya sandali. Tinuon ng dalaga ang mata sa kawalan bago sumagot. Wala magagalit. Wala akong nobyo. Saka kung meron naman, wala naman siya dapat ipag-alala. Nagmamagandang loob lang naman ako. Anang dalaga na muling tumungga. Patikim nga niya nate. Anito na kinalingon ni Agot sa bisita muli. Sure ka? Naluwayan ko na to. Anang dalaga. Ano bang bago? Sagot naman ni James bago hinawakan ang bote. Mula sa ilalim ng lamesang salamin, agad bumitaw si Agot. Nang madaiti ang dulo ng mga daliri ni James sa kamao niya. Naabot ang bote at tinungga. Kita niya pa ang pagngiwi nito ngunit halatang tinitiis. Ayaw magpatalo. Gustong sumabay. Tama na yan. Uuwi ka pa pagkatapos ng bagyo. Ani Agot na bahagyang inawat ang tumungga ulit na bisita. Napatayo naman si James. Tumungo sa kusina.
Narinig ng dalaga ang tubig na galing sa pitsil, sinasalin sa baso. Nailing na muling lumagok si Agot. Bata pa nga talaga. Kailangan ng chaser eh. May tama siya, oo. Ngunit bahagya pa rin siyang nag-alala ng pagbalik ni James. Tumabi na ito sa kanya. Si Agot ang ilan sa tipo ng mga babaeng kung may dapat itanong, itatanong. Kahit kahihiyan pa yon. Nang maramdaman niyang walang espasyo na sa pagitan nilang dalawa, natatawang nagwika ang dalaga. James, huwag kang tukso. Marupok ako. Walang sagot. Ngunit walang paglayong nararamdaman ng dalaga. Naloka na. Sinusubukan na siya. Ate, hindi dahil sa bagyo to o sa alak na nainom ko pero crush kita. Anito maya-maya. Natawa si Agot. Saglit tumitig sa bintanang panayang hampas ng bagyo. Bago tinoon ang mga mata kay James. So, gusto mo? Tanong niya. Luminga si James, sinalubong ang kanyang mga mata. Yung iniisip ko ba yung iniisip mo din? Tanong nito, naninigurado. Tumango-tango si Agot bago muling nagsalita. Sure ka? Anito pa. Saglit na pabuntong hininga si James. Kahit naman siguro sino matuturn on sa ambience natin. Tanggol nito sa sarili. Tumayo si Agot, dala ang bote at tumungo sa silid. Ate, na-open ka ba? Sorry. At least di ba nagpapakatotoo ako sa'yo? Pahabol ni wika ni James. Nang malingon na ni Agot ay nakatayo na ito, ngunit hindi nangahas na lumapit. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga bago. May dala ka bang kondom? Nakataas ang kilay na sagot nito sa natawang si James. Lumapit si Agot, hindi na nagpanggap. Agad inabot ng isang kamay ang pisngi ni James at hinalikan. Napasinghap ang dalaga sapagkat nakagat ni James ang pang-ibabang labi niya. Nalasahan ng mga prutas na kinain nito kanina. Matamis, tila lalong tinamaan ang lango ng dalaga. Nararamdaman niyang sinapo ni James ang bawat panga niya. Walang panggigigil. Banayad ang bawat pagkaskas ng mga hinlalaki sa panga niya at sa pisngi. Pinakawalan nito ang labi niya. Bumaba ang halik ni James. Sa leeg, sa collarbone. Nanatili roon. Sumisipsip ang bawat paglapag ng labi sa balat. Tumataos-tos ang isang palad. Pumalupot sa bewang niya. Kinabig siya palapit. Muling lumagok si Agot bago patulak na dinala ang lalaki sa sopa. Napaupo ito na agad paharap na kinandungan ng dalaga. Maingat na binaba sa gitna ng center table ang bote ng tekila na wala na halos laman. Napasinghap sa paraan ng pagsipsip ni James sa balikat niya. Nahatak na pala ang neckline ng t-shirt, bahagyang napunit. Saglit itong tumigil nang hinubad ni Agot ang suot na t-shirt. Sinunod ang bra. Walang magagalit ah. Tanong muli nito sa dalagang napakunot noo. Saglit na patanong naman si Agot kung bakit. Sinabi ni James na may karahasan raw itong humalik at nagiiwan ng hiki sa balat na lalong nagpapaturn on raw rito. Sige lang. Bigay permiso niya na saglit kinangiti ni James. Muling nagpakita sa dalaga ang kahinaan niya sa isang lalaki, ang malalalim na dimples. Saglit lumayo si Agot, hinubad ang panjamang suot, lahat ng saplot sa katawan. Nakita niyang napalunok si James. Hinubad nito ang suot na t-shirt, ngunit nang huhubarin na rin ang short, ay pinigilan ito ng dalaga. Mamaya na raw. Tumango naman si James. Lumunok bago tinanong kung anong gusto niya, yung nagpapaturn on sa kanya during sex. Since tinanong naman, umamin si Agot. Gusto ko
Iyong minumura ko. Malutong ka ba magmura, James? Tanong niya na kinapatda ni James sandali bago sinubsob ang mukha sa leeg niya. Gusto ko bawat mura, kasama pangalan ko. Aniya pa bago pinunlaan ng halik ang noo, tenga at balikat naman ng lalaki. Napakapit sa backrest ng sopa ang dalaga. Nang hapitin siya palapit ni James, pinagpapala ang mga dibdib. Nakahawak sa bewang niya ang isang kamay nito, humihimas sa isang hita niya ang isa. Bahagya niyang ginalaw ang bewang, tinutudyo ang kahandaan nito sa pagitan ng kanilang mga tiyan. Saglit na paisip si Agot. Rinig niya ang kabog ng puso ni James na kinabahala niya saglit. Inangat ni Agot ang katawan nang abutin ni James ang wallet nito sa center table. Narinig niyang nalaglag ata ang cellphone. Nakaipit sa gitnang wallet ang 3 pakete ng magkakadikit pang kondom. Lalong lumakas ang rigodon ng dibdib ni James. Napilitang lumayo ang dalaga at pinigilan si James sa paghalik sa kanyang dibdib saglit. Bakit? Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib mo? May komplikasyon ka ba sa puso? Nag-aalalang tanong ni Agot. Umiling si James. Humihingal na lumunok. Bakit? Umiling muli. Hindi sumagot. First time mo? Muling hindi sumagot si James. Ni umiling ay hindi ginawa. Seryoso first time mo? Sa gwapo mong yan? Tsaka 21 ka na, di ba? Lumikot naman ang mata ni James ngunit muli walang sinabi o tumugon. Pumikit lang ito. Marahil kinalma ang sarili dahil bahagyang nabawasan ang rinig niyang rigodon. Wala nang atrasan to, ani Agot sa isip. Tutal naman, nakita na ni James ang lahat-lahat sa kanya. James, sure ka bang wala kang problema sa paghinga o komplikasyon sa puso? Hindi tayo makakalabas, bumabagyo. Halo ang biro at pag-aalalang tanong niya sa binata. Napakamot naman ito ng ulo. Natoon sa isang kamay ni James ang paningin ni Agot. Bahagyang bukas na ang isang pakete na hawak ngunit hindi pa lubos na tatanggal ang nais kunin. Inagaw niya yon sa kamay ni James. Tumayo. Kinuha ang isang malapad na unan at nilatag sa sahig. Niluhuran niyon. Humarap kay James. Agot. Wika nito na kinangiti ng maluwag na dalaga. Aba, ayos ah. Wala ka ng ate. Hindi mo na ako ginagalang. Gusto ko yan. Anang dalaga bago walang pagmamadaling tinanggal ang pakete ng contraceptives. Sinubo bago magkabilang hinawakan, hinatak sa hita ang lalaki. Oo nga't medyo madilim, ngunit naaninag ni James ang lahat. At higit sa lahat, ramdam niya. Wala siyang nasabi, tanging ungo lang ang pinakawalan ng tuluyang maisuot na sa kanyang kasalanan ang proteksyong hindi niya matanggal kanina sa pakete nito. Bumaon ang mga daliri ng dalaga sa bawat hita ni James. Napamura ang lalaki. Sunod-sunod, damay ang pangalan ng dalaga na lalong kinagana ni Agot sa pagpapalang ginagawa. Napapaangat si James tuwing humihigop, umiikot, at humahalik ang pilyang dila at labi nito. Agad nakaraos ang lalaki. Walang anumang tinanggal ang proteksyon. Binuhol at muling nilagyan ni Agot ng bago. Hinatak paakyat ni James ang dalaga. Hinalikan, pinihit at hiniga sa sopa. Tila umikot ang paligid nang lumapat ang katawan ni Agot sa malambot na upuan. Tuluyang sumipa ang tikilang siya lang halos ang lumagok. Nag-umpisang humalik si James. Sa tuhod, pataas. Ang dalaga naman ang pinagpala. Umakyat ang isang kamay. Walang pagmamadaling minasahe ang bawat dibdib. Napakapit ang dalaga sa bawat balikat ng kaniig nang lusungin ng labi ni James ang bawat bahagi ng kanyang kaangkinan. Lalong bumilis ang ikot ng paligid sa wari ba ni Agot, kaya agad niyang hinatak ang kaniig, niyakap,
Pinag-isa agad ang kanilang mga katawan. Hiniling na sa bawat ulos, murahin siya, na siyang ginawa rin naman agad ng lalaki. Humihingal na bumaksak si James sa gilid ni Agot. Nang kapwa maabot nila ang rurok, napasabunot ang dalaga sa sariling buhok. Maging siya, habol din niya ang hininga. Iba to. Sandali lang pero nayanig siya. O marahil dahil sa tagal na rin. Akmang patayo na ang dalagang hilo nang yumakap sa tiyan niya si James. Dinantay rin ang mga hita sa legs niya. Tila tumikwas ang isang kilay niya nang halikan ng 3 beses ni James ang braso niyang malapit sa mukha nito. Patay, may pagkaklingi, anang dalaga sa sarili. Humigpit ang dantay ng mga hita. Bahagyang kumaskas ang basang kasalanan ni James sa kanya na muling kinasilab ng katawan ng dalaga. Di pa, may isang pakete pa dyan? Tanong nito sa natawang lalaki. Mahinang ungol ang pinakawala ni Agot ng magising. Tila binibiyak ang kanyang ulo. Panay ang kirot, ang pitik sa bawat sentido. Ilang palatak ang kanyang pinakawalan. Pabango na sana ngunit naramdaman niya ang mga kamay na nakayakap sa kanyang bewang at ang mahinang hilik ng katabi. Wala na ang bagyo. Napatingin siya sa labas ng bintana. Tirik na ang araw. Lumipat ang mata niya sa wall clock. 11:00 na. Parehas walang saplot na nakitulog ang dalawa. Tinapon ni Agot ang paningin sa lalaking pumiling sa kanya. Ang inosente ng mukha nito. Napaka-inosente matulog, lalong bumata sa wariba niya. Maingat siyang bumangon at tinanggal ang pagkakakapit nito sa kanya. Naalimpungatan ng lalaki. Dumapa ito. At pikit ang isang matang tinoon ang mukha sa kanya. Maliwanag na sa loob ng bahay. Kitang-kita nila ang katawan ng bawat isa. Good morning, Banban. Nito na kinatawa ni Agot. Ayos wala nang ate, tapos may endearment ka na sa akin. Naiiling na komento ng dalaga bago inabot ang t-shirt sa lapag. Sinuot. Nagkusot ng mata ang lalaki, dumukwang sa sahig at inabot ang mga damit. Ilang ID at perang papel ang naiwan sa sahig. Natanggal marahil sa wallet nito sa tarantang pagkuha ng kondom kagabi. Dinampot ni Agot ang isang ID, school ID. Napakunot ng noo ang dalaga. Nakalagay doon, 4th year, high school. Isang ID pa ang namataan niya na agad niyang dinampot. Gym membership ID naman. Sa likod, naroon ng buong detalye. Jameson Chua. Date of birth, December 25, 1989. Tila ng lamig ang katawan ng dalaga. 1989 minus 2006. 2006, 13, 14. May kalakasang kalkula ng dalaga sa tila na mutlang binata. Putang ina, 17 ka pa lang? Nayayanig ang mundong tanong niya sa lalaki. Tila nalunok ang dila, hindi ito sumagot. Naigtad pa ang dalawa nang bumukas ang pinto. Bakla! Anunsyo ni Pedrang, napatanga nang makitang hindi nag-iisa sa bahay nito ang kaibigan niya. May kasamang lalaki. At wala itong saplot. Nagtaas ng paningin si Agot mula sa pagbibilang ng mga barya sa kaha. Lumipat sa kaibigang nakamata sa kanya. Bagamat walang sinasabi, nakakapangliit naman ang titig na binibigay nito. Tumikwas ang isang kilay ng dalaga. Umirap bago nilipat sa tauhang sa lubong ang mga kilay habang pinipilian ng ilang lentang bulaklak. Nang pumalatak si Pedra, lumipat ang mata ni Agot sa kaibigan. Humalukip-kip ito. Umiling.
Hindi tinatanggal ang pagkakatitig sa kanya. Muling bumalitak. Naiiritang napasabunot sa buhok si Agot. Sige, sabihin nyo. Dismayado kayo, di ba? Sumusukong wika ng dalaga. Nagkatinginan si Mengay at si Pedra. Patay mali siyang tumalikod ang tauhan ni Agot. Si Pedra ang unang nagsalita. Anong sasabihin mo sa nanay nun kapag pumunta rito bitbit yung anak niyang tinanggalan mo ng kainosentehan? Bumuka ang mga labi ni Agot, ngunit walang salitang namutawi roon. Sinamantala muli, nagsalita ang abnormal niyang kaibigan. Maling-mali ka. Ano pang kinabukasan ng naghihintay sa bata? Paano niya haharapin ang mundo? Anong iaalay niya sa mapapangasawa niya balang araw? Hindi na siya buo. Kumbaga sa salamin, may lamat na siya. Tungayaw pa ni Pedra. Tang-ina ang OA mo na. Nakukonsensyang wika naman ng dalaga. Anong OA dun? Bagets yun. 17. Nung high school ka at kinakanta mo ang I Want It That Way ng Backstreet Boys, si James nagkakanda bulol-bulol pa sa pagkanta ng Twinkle Twinkle Little Star. O baka hindi pa nga siya pinapanganak nun. Tapos yung nanay niya, kasing edad ng mga batang nagsa-Chinese garter sa elementary school na dinadaanan natin nung high school tayo. Sunod-sunod, nawika pa rin ni Pedra. Napayuko ang dalaga. Bagamat nilalangkapan ng pagbibiro, may point si Pedra. Kung alam lang niya, sana hindi iyon nangyari. Pakiramdam niya tuloy, anytime susugod ang nani nito. Bit-bit niya si James na sumisingot-singot pa ng uhog. Pinilig ni Agot ang ulo. Kahit sabing ilang buwan na lang, magdi-18 na ang lalaki, nakokonsensya pa rin siya. Halos kalahati ng edad niya. Ang masama pa, siya ang unang nakabinyag. Hindi ka naman namin masisisi ate. Medyo tagilid lang talaga. Bata pa kasi yun eh. Parang anak mo na. Kalmadong sabat naman ni Mengay. Tita naman! Tanggol ni Agot sa sarili na muling tinoon ng mga mata sa cash register. Tumawa si Pedra na kinainis lalo ni Agot. Muling nanariwa kay Agot ang tagpong naabutan sila nito. Natulala pa siya saglit habang titig na titig kay James na nagbibihes. Tumungo ito sa CR. Namalaya na lang ni Agot na nasa sopa na at nakaupo si Pedra. Nakadekwatro pa. Si James lumabas naman maya-maya. Agad sinabi ni Pedra na maaari na siyang umuwi. Baka hinahanap na siya sa kanila. Lumipat naman kay Agot ang paningin ni James. Tila nagpapaalam. Tumango na lang ang dalaga. Monday, may nais sabihin ngunit hindi maisatinig. Bantulot na lang itong naglakad palabas ng bahay ni Agot. Tang-ina mo ang bata nun! Paunang salita ni Pedra na kinailing ni Agot ng sunod-sunod. Piniling niyang hindi magsalita. Napaupo siya sa sopa, napapikit. Sinusurot ng mga alalahanin. Kamusta naman? Matamis? Nakakalokong tanong ng kaibigan. Mabilis kumilos ang kamay ni Agot. Hinampas ng unan ang mahaderang babae. Oh, bakit bad trip ka? Kakadilig mo lang ah. Tukso pa nito na natatawang tumungo sa kusina. Nagalungkat ng makukotkot. Ang gagong lalaking yun, tinatanong hindi sumasagot. Kaya pala, bagito pa ang hayop. Hindi maiwasang wika ni Agot habang binabaon ang muka sa mga palad. Masisisi mo ba yung bagets? Ando na? O anong plano mo ngayon? Wika ni Pedra mula sa kusina. Anong paano? Tanong naman ni Agot. Jojowain o laman tiyan lang? Patuloy nito na kinasimangot ni Agot. Ikaw na ang nagsabi bata pa yun. Sa kami nobya yun. Aagawan ko pa ba naman yung neneng na syota niya? Naiiling na wika pa ni Agot. Tama yan. Isasama ka lang sa journey nun. Nasa edad pa yun na lahat hindi solido. Naglalaro pa. Pero mahalaga, hindi mo naman siya pinilit o ano man, di ba? Naninigurong ani Pedra. Mukha ba akong ganun kadesperado para mamilit? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Agot. Tinanong ko lang naman. At saka ang mahalaga yung sarili mo. Bantayan mo ang sarili mo sapagkat may ilang tropa akong nahumaling din sa bagets na buwang nung iniwan sila.
babala pa ni Pedra na hindi na sinagot ni Agot pa. Palabas na sa bangko ang dalaga, nagdeposit ng pera sa account nang maisipang tumungo sa isang bookstore. Nabasa niya sa isang website na may bagong labas na libro ang isa sa paborito niyang author. Abala sa pagtingin ng libro ang dalaga nang may kumalabit sa kanyang balikat. Nang lingunin niya, si James. May kiming ngiti na inaalay sa kanya. "Oh," tangi niyang nasabi bago muling binalik sa mga librong tinitignan ang mga mata. "Galing ako sa store mo umalis ka raw." Anito na humakbang pasunod nang maglakad siya ng konti palayo. Bibili ka ba ulit? Andun yung tinda, ba't napadpad ka naman rito?" Tanong niya habang sinisipat ang nakasulat na premise sa likod ng librong hawak. "Ikaw yung sadya ko." Anito pa na hindi inaalas ang mga mata sa dalaga. Ano nga atin?" Tanong ni Agot. Sinisikap i-compose ang sarili. Yung nangyari nung nakaraan." Anito pa na otomatikong kinalingan ng dalaga sa kausap. Anong tungkol doon?" Anang dalaga naman. "Hindi ba natin pag-uusapan?" Anito na hindi inaalas ang mata sa kausap. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Agot. "James, yung nangyari sa atin nung nakaraang gabi, wala yun. Casual sex, walang future, walang expectation. Huwag mong seryosohin ang lahat." Wika ni Agot na kinakunot ng noo ng binata. "Ganon?" Tangi nitong sabi. "Ganon," diin naman ng dalaga. "Paano kung ayaw ko?" Mabilis na wika ni James na kinalaki ng mga mata ni Agot. "May girlfriend ka na. Anong paandar mong kung ayaw mo, gunggong?" Natatawang wika niya nang mabawi ang sarili sa saglit na pagkabigla. Hindi na umimik ang binata, ngunit hindi umalis sa kinatatayuan at tahimik na sumunod lang sa dalagang hanggang makabili ng libro. Paglabas sa bookstore, naigdad pa si Agot ng hawak ni James ang malaya niyang palad. Sinalikop sa kanang kamay nito. Wala pa ring imik na nagpatuloy sa paglalakad. Hindi malaman ng dalaga kung matatawa o maiirita. "Baka mahuli tayo ng girlfriend mo niyan." Babala niya na akmang babawiin ang kamay ngunit tila wala itong narinig. Tuloy-tuloy lang silang naglakad. "Parang antanda ko na para maging third party sa teen show." Natatawang patuloy pa ni Agot na muli hindi pinansin ni James. Pinilit ni Mengay na hindi malukot ang muka nang mamataan ng among umabes ng tricycle na sinakyan kasama si James. Patay mali siya itong tumalikod at nagkunwaring walang nakita nang umakyat sa hagdan ng dalaga, kasunod ang binatang namumula ang mga pisngi. "Hay nako Dong, tiba-tiba ka, professional yan." Ani Mengay sa sarili habang nagsasalansan ng mga crates ng bulaklak. Hinagis lang ni Agot ang bag at ilang supot ng binili bago hinatak si James sa kwarto niya. Hindi ba tayo mag-uusap muna?" Tanong nito na nagpaubaya naman sa paghatak. "Sa loob ni tayo mag-usap o kaya pagkatapos? May dala ka dyan?" Tanong ni Agot sa napatangong binata. Kapwa humihingal na bumagsak sa kama ang dalawa nang matapos ang mabilis ngunit mainit na sandali. Hinatak ni Agot ang kumot. Tinakip sa katawan bago kontentong napapikit. Bahagya lang napadilat nang yumapos ang dalawang braso ng binata sa bewang niya bago muling hinalikan ng paulit-ulit ang kanyang balikat. "Usap na tayo?" Tanong nito na kinadilat ni Agot. "O sige, game." Sang-ayon ng dalaga. "Gusto kita. Hindi ako makatulog nung nakaraan. Kakaisip sa'yo." Anito na agad pinigil ng dalaga. "Bakit hindi na lang ganito? Kung gusto mo, punta ka lang dito tapos walang pirming usap, walang problema. Casual."
Putol ni Agot sa mga sasabihin ng binata. Gusto mo yun? Tila dismayadong wika nito. James, wala na ako sa edad na ngumangal-ngal ng mga demands at kompromiso. May girlfriend ka, okay. Siguraduhin mo lang na hindi tayo mahuhuli. Ayokong humarap sa nag-aalborotong high schooler. Natatawang wika ni Agot. Saglit na nahimik si James bago pinakatitigan ng dalaga. Ayoko ng kung ano-anong litanya o anuman. Gusto mo ko, gusto kita. Tapos, pag dumating sa puntong ayaw mo na, malaya kang kumala sa kung anong meron dito. Patuloy pa ni Agot na kinalunok naman ni James. Walang sumbungan pala sa nanay ha, mas takot akong humarap sa mga kaedad kong babae. Natatawang habol pa ng dalaga. Malayo kaya yung mukha mo sa edad mo. Anito pa na gumapang ang mga kamay. Talaga? Halika nga rito. Ani Agot at muli ginulo nila ang kobre kama. O paano ka naman? Tanong ni Pedra habang sinusukat ang itim na sapatos. Nakita ang dalawa sa isang pamilihan. Nagpasama si Pedra na tumingin ng sapin sa paa. Kinakalyo na raw ang babae sa luma nitong sapatos. Since wala naman gawa si Agot, kinatagpo niya ang kaibigan. Napunta ang kwentuhan ng dalawa sa ilang araw ng pagkakalantarin ni Agot kay James, ang kanilang napag-usapan at katayuan. Anong paano ko? Anang dalaga na tumitingin na rin ng sapatos. Ang kaganapan kung sakali. Sagot naman ni Pedra. Wala. Tipid na sagot ng dalaga. Wala. Ganun lang? So tikiman lang. Walang matatamis na pangakuan. Aba, ingat ka, baka tumulo ang uhog mo dyan. Diskumpyadong komento naman ng kaibigan. Bakit ba napakanega mo? Tanong ni Agot na saglit kinangiti naman ni Pedra. Hindi ko lang kasi magets na okay ka sa ganyan setup. Seryoso ka noon kasi, na-trauma ka na ba talaga kay ex? Kaya go with the flow ka na lang. Tsaka bakit ka magsisettle sa ganyan? Huwag mong sabihin wala kang choice. May dalawa tayong tropa na tinatanong pa rin kung single ka. Paliwanag ni Pedra. Hindi naman sa na-trauma na ako o wala akong choice. Mas convenient lang. Hanggat wala pang dumarating na pwedeng seryosohin ulit. Saka, yung sinasabi mong dalawang tropa natin, ano ba sa tingin mo kaya hindi ko sila pinapansin? Tanggol ng dalaga sa sarili. Alam ko, hindi mo bet. May point ka naman. At least man lang type mo bago mo gilingan, di ba? Sang-ayon ni Pedra. Ban! Tawag ni James na nagpalingon sa dalawang magkaibigan. Nakangiting lumapit si James, naka-uniforme at may dala pang bag. Napatingin si Agot sa suot na relo. 12:00 pa lang ng tanghali. Papasok pa lang ako Dito kasi kami magkikita ng mga kaibigan ko. Sagot nito sa dalagang napakunot noo kung bakit nasa mall ng ganong oras. Tumango-tango lang ang dalaga. Binati ni James si Pedra na akmang ibibigay ang kanang palad upang pagmanuhin ng binata. Ngunit hinampas ni Agot ang kaibigan. Natatawa naman na tumalikod ito at muling namili ng gagamitin. Sige na, ani Agot na akmang tatalikod ngunit hinawakan ni James ang kamay. Cold mo naman. Sabi mo kasi andito ka kaya dumaan ako saglit. Pakyut na wika nito. Tumango si Agot, tipid na ngumiti. Namiss kita. Anito pa nang di sumagot ang dalaga. Nailing na lang. Bumuka ang bibig ni James at may sasabihin pa ngunit may ilang kasing edad nitong tumawag sa binata. Napalingon si James sa entrance ng mall. Sige, text kita mamaya. Anito bago humalik sa pisngi ng dalaga. Kumindat at agad tinungo ang nakangising mga kaibigan. Oh, ba't hindi mo binigyan ng baon yung scholar mo? Nakangising tanong naman ni Pedra. Loka-loka. Sagot naman ni Agot sa natawa ng kaibigan. You realize at some point mapapagkamalang kayo magtiyahin. Or worst, nanay niya. Esar pa ni Pedra sa napasimangot na si Agot. Ang saya mo no?
Sige lang, kasarin mo lang ako. Komento ni Agot bago dinala sa counter ang sapatos na napili. Nakailang silip na si Agot sa screen ng cellphone. Okay naman ang message tone, ngunit wala siyang tiwala roon. Gusto niya pa ring silipin kung nag-text na si James, ngunit hindi pa. 3 oras na ang lumipas. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Agot. Eto na nga ba ang sinasabi niya? Tad kasi kung padalan siya ng text ni James, walang kawawaan, kung ano-ano lang. Para lang siyang ginagawang diary nga minsan dahil ultimo pagliko sinasabi sa kanya. Na pinili niyang hindi replyan madalas. Gusto niyang isipin itong kulang siya at hindi atat o sabik sa update nito. Ngunit sa isang buwan na dumaan, ayaw man niyang aminin. Unti-unting lumalambot na siya sa kababawan ng binata. 1 oras lang lagi ang interval tuwing susundan ng text na pinapadala sa kanya. Ito ang unang beses na 3 oras na ang lumipas. Magsasabi naman kasi ito kung matutulog o iidlip, kaya hindi niya inaasahan na mangungulit pa. Muling inabot niya ang cellphone. Wala talaga. Ngali-ngali niyang i-miss call ngunit pinigilan niya ang sarili. Nasaan ang casual roon na pauso niya? Binuksan na lang niya ang TV. Pilit tinuon ang mata sa napiling palabas bago inabot ang librong nakasalampak sa tabi niya. Naiiling sa kaisipang parang siya pa ang bubuwag sa tinatag niyang casual thing sa pagitan nilang dalawa. Nang hindi maaliw ng TV at libro, sumilip sa wall clock ang dalaga bago nagpa siyang matulog. Bagamat maaga para sa 8:00 ang napiling oras ng pahinga, wala naman siyang gagawing iba. Palakad na si Agot ng kwarto nang may kumatok. Kunot ang noong hinawi niya ang kortina at sinino ang bisita. Nagtagpo ang mga mata nila ni James. Muli, may matamis na ngiting iniaalay sa kanya. Oh, napasagsag kagabi na. Salubong niya rito nang makapasok. Mula sa backpack na dala, nilabas nito ang isang baon ng kulay pula. Takang inabot niya yon. Ano to? Tanong pa niya ulit, ngunit hindi sumagot ang lalaki. Inabot lang ang labi niya at tila sabik na sabik iyong inangkin. Habang tinutulak ang kamay upang masara ang pinto. Nilock. Habol hininga ni Agot nang pinakawala ni James ang bibig. Luto ng mama ko. Anito bago humabol ng halik sa ilong niya. Pinaalam mo ba to o kumuha ka ng hindi niya alam? Nanlalaki ang matang wika ni Agot habang binubuksan ang may kalaparang Tupperware. Agad nalanghap ni Agot ang mabangong samyo ng gravy. Beef mushroom, isa sa mga specialty ni Mama. Nagpaalam ako, sabi ko ibibida ko sa girlfriend ko. Anito na umupo sa sopa at saglit sinuri ang librong nakasalampak sa center table. Nako, mali pala ang pinagdalhan mo. Hindi pala sa akin to eh. Nakangiting wika ni Agot bago pagkuway sinara ang baunan. Uy, sa'yo talaga yan. Anito na tila batang nanulis ang nguso. Tumungo sa kusina si Agot. Sinalin sa may kalaparang malukong ang ulam, nilagyan ng serving spoon bago dinala sa center table. Muling bumalik at kumuha ng plato at kanin. Saglit tinanong kung sasabayan ba siya ni James ngunit hindi na raw. Busog na raw ito. Buko dito, ba't nga pala napasagsag ka pa? Gabi na. Tanong niya habang nilalagyan ng ulam ang kanin. Kay pinsan ako matutulog eh. Pero kung hindi mo ko papakawalan ngayong gabi, pwede rin. Anito, nasinuri muna ang reaksyon niya nang sumubo siya ng konti. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Parang lagi kang nasa galaan. Anang dalaga na muling sumubo ng ulam. Tumayo si James at tumungo sa kusina. Pagbalik, may baso na ito ng tubig at kutsarang dala. Tumaas ang kilay ni Agot nang makikutsara ito sa plato niya. Oo, akala ko ba busog ka? Akmang ilalayo niya ang plato ngunit hinabol nito ang pagkain. Nagutom ulit ako eh. Saka hati tayo para sweet. Sa pagkain nila, si James ang bumangka ng usapan.
Sinabi nitong may gumagawa naman sa bahay nila bukod sa nanay nito. Marahil kasambahay. Dalawa lang silang magkapatid at hindi inuobliga sa mga gawaing bahay. Ngunit sa pag-aaral, mahigpit ang kanilang mga magulang. May kaya ang pamilya ni James. Halata. Saglit na patingin si Agot sa kalendaryo. Sabado nga pala, walang pasok bukas. Gusto mong uminom? Tapos, naranasan mo na bang ma-body shot? Nakangiting tanong ni Agot sa nasa med na binata. Hoy, mapupunit na yung labi mo sa lapad ng ngiti mo, Day. Nagtaas ng tingin si Agot mula sa pagkakapako sa mata sa screen ng cellphone. Bahagya niyang kinumpose ang sarili. Saka lang niya napansing bahagyang nangalay ang mga pisngi. Wala sa sariling nasa po niya ang kanang tenga. Pakiramdam niya, umabot roon ang sulok ng kanyang bibig. Napunit! Halata napunit! Oh, check mo! Paninirya pa ni Pedra. Para kang tanga, ani Agot na binaba ang hawak na cellphone. Binuksan ng bote ng tekila, lumagok ng alak bago pumiraso ng ubas, sinubo. Fairness blooming ka ngayon at ng mga nakaraang linggo. Iba talagang nagagawa pag nadidiligan kahit lugi ang negosyo, masaya pa rin. Anang namumulang kaibigan na tinatamaan na ng alak sa kanilang pag-iinom. Pumapalag naman. Cut even minsan pero pumapalag. Tanggol ni Agot sa flower shop na minana sa mga magulang. Balita ko, yung building na tinatayo dyan sa kabilang kalsada, college program. Hindi kasing laki ng university, ilang unit lang ang kayang i-offer. Pag natuloy, dadami lalo ang mga estudyanteng maglilisaw sa paligid. Ano ba sa tingin mong mabenta sa estudyante? Liitan natin ang flower shop mo. Dagdag tayo ng negosyo. Suhestyon ni Pedra, napakunot noo si Agot. Ba, bihira atang gumagana ang matinong isip mo paglasing. At hindi nakasagabal kahit natumba na natin yung isang bote Natatawang wika ni Agot, ngunit iniisip rin ang sinabi ng kaibigan. Pansin ko malakas yung mga online games ngayon, tapos yung mga pa-print-print, pa-xerox-xerox. Internet cafe? Tanong ni Agot. Sige, pag-usapan natin pag wala ng alak sa mesa. Malaking halaga rin yan Nakapikit na sagot ni Pedra. Muling lumagok si Agot nang marinig na humihilik na ang kaibigan. Agad niyang kinuha ang cellphone. At napabuntong hininga nang wala nang reply ang kausap. Baka tulog na. Aniya sa sarili habang nililipat ang tingin sa orasan ng cell. 2:00 ng madaling araw. Magdi-18 na si James, kahit paano hindi na siya magigilting parang humahalik sa bata. Ilang linggo na lang. Tumunog ang message tone. Agad binuksan ni Agot ang sobrang galing kay James. Nakatulog raw ito. Naalimpungatan lang at nagpapaalam na matutulog na talaga. Hindi na nag-reply si Agot. Binaba ang telepono at muling tinuloy ang pag-inom kahit na mag-isa. Dumaan ng mga buwan, ang tag-ulan at basang kalsada ay napalitan ng maliliwanag at kumukutitap na Christmas lights. Sa bawat halaman, puno at ilang establishmentong nung mga nakaraang buwan ay mapanglaw kapag sumasapit ang gabi. Nasa huling taon na si James sa sekundarya, kaya alam ng dalagang abala ito sa mga proyektong nakaatang sa balikat na siyang requirement sa pagtatapos. Kaya naman, hindi na niya ito inaabala. Hinahayaan niyang kusa itong mag-text o tumawag, ngunit pinagbawalan niya muna magkita sila. Sinabi niyang busy siya sa bagong negosyo, kaya maaaring maging out of reach. Awa ng Diyos, masunurin ang binata. Marahil dahil abala rin. Parang ang bilis lang dumaan ng lahat Ani Pedra sa kaibigang nahuli si Agot na masama ang tingin sa cell. Hindi sumagot ang dalaga. Inayos ang ilang headset na kinalat ng mga kabataang gumamit. Sinanitize ng alcohol at pinunasan ng microfiber cloth. Ate, sarado na yung flower shop. Uwi na ako ha. Tawag ni Mengay mula sa pintong bahagyang inawang.
Isang pagtango ang sinagot ni Agot. Kumaway naman si Pedra sa tauhan ni Agot bago tuluyang umalis. Busy si Bagets? Tanong ni Pedra kay Agot na halatang may iniisip. Alam niya kung ano. Alam niya kung sino. Pag-graduate na eh. Ani Agot bago sinilid sa bulsa ng pantalon ng cellphone. O asa ng casual dyan. Simpleng sita ng kaibigan. Kung alam mo lang, ang hirap magpanggap na kunwari wala kang pakialam, pero sa loob-loob mo, ani Agot na tinungo ang pinaka-counter nila kung saan nakaupo si Pedra, nag-check ng mga batang nakasalang. At naglalaro karamihan ng Counter-Strikes. May mga online game cards pa ba tayo dyan? Mga Ragnarok cards? Tanong ni Agot. Tumalima si Pedra, sinilip ang isang drawer. Sinabi ang kulang. Nag-mental note ang dalaga. Bata yan eh. Sinabi ko naman sa'yo. Balik ni Pedra sa dalaga. Alam ko. Kaya nga hindi ko pinapangunahan sa gusto niyang gawin o iasal. Ang hirap lang talagang maghintay kung kailan siya pwede. Kung anong adjust yung gagawin ko, syempre, may amor na ako sa kanya eh. Iyon ang mahirap kontrolin. Ang laking adjust ng ginagawa ko. Hindi mapigil ang wika ni Agot sa tumangutangong kaibigan. Basta, huwag mong hayaang lamunin ka ng kung anong meron kayo. Noon pa kita binabalaan sa ganyan. Malay ko bang mamahalin mo yan? Ani Pedra naman. Muling napatingin si Agot sa screen ng cellphone. Hindi naman as in mahal na mahal. Iba pa rin yung dati. Alam mo naman pagpahulog na ako eh. Alam ko rin yun. Kaya ko pa naman imaniobra. Hindi ko lang talaga maiwasang isipin minsan kung pwede kaya. Paano pag naging okay yung sitwasyon? Kaso nga bata pa to. Marami pa tong pagdaraanan. Ayoko namang maging hadlang o maging komplikasyon sa mga gusto niyang abutin pag nagkataon. Hindi ko naman maitatanggi na minsan. Gusto ko pa ring umasa. Ani Agot naman. Gets naman kita dyan, kaso talo talaga tayo dyan. Buti nga masunurin si Bagets. Ani Pedra na sinusundan ng tingin ang kaibigang nahilot ang sentido. Gutom lang tayo? Tara kain tayong pizza? Yaya ni Pedra habang tinitingnan lumabas ang 3 huling estudyanteng laman ng kanilang computer shop. Anong gusto mo? Tanong ni Pedra habang hindi inaalis ang mata sa menu board. Kasalukuyan silang pangwalo sa single lane ng pizza parlor na piniling tunguhin. Bahala ka na, ani Agot habang may sinisipat sa pouch na dala. Tingin ko, family na lang ang getchingin natin, tapos diet na coke. Sagot naman ni Pedra na kinatawa na lang ni Agot. Saglit kinumpute ang order nila bago nagsalita. Nga pala, anong say mo? Dagdagan kaya natin yung oras ng computer shop. Imbis na 10 a.m., magbukas tayo ng 8 a.m. Ako ang opening. Mungkahe ni Agot na nagpipilang ng ilang tigsi 50 perang papel. Kinukonsinti mo lalo yung mga mag-aaral na kakating, pati yung pumapasok na maaga makapag-counter-strike lang. Irap ni Pedra habang lumilingalinga, naghahanap ng vacant table. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman na problema yun. Ang akin, kumikita yung shop at matutubos ko na yung kotse ko. Nakangising wika ng dalaga. Maninira ka ng kinabukasan ng bata! Natatawang wika ni Pedra na natigil ang sasabihin sana ng may makitang eksena di kalayuan sa kanila. Huwag kang mag-alala, hahanapan ko ng ID. Kung elementary at high school at alanganing oras, hindi ko papapasukin. Pangangatwiran ni Agot sa kaibigan. Nang hindi ito sumagot ay tinignan ni Agot na tinuro naman sa kanya ang dahilan ng pagtahimik nito saglit. Oh, yung boytoy mong iniiwasan mo rin ng ilang linggo at pinagbawalang tumungo sa shop, ayun! Nguso ni Pedra. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Agot bago sinundan ang direksyong nginunguso ng kaibigan. Bagamat hinanda ang sarili, bahagya pa rin napatda ang dalaga. Nang makita ang lalaki, tumatawa ito, labas ang 2 malalalim na biloy na isa sa namis niya.
Inaasahang mga barkada ang kasama ngunit isang babaeng kasing edad nito ang katabi. Namumula ang mistisang babae habang sumisimsim ng inumin. Parang binibiro ni James. Halatang patapos na ang dalawa sa kinakain. Ang sweet, bagay na bagay, ani Pedra. Napatango si Agot, sinasang-ayunan ng kaibigan. Bagamat may kirot sa damdamin, wala siyang karapatan rito. Siya ang naglatag ng batas. Casual sex lang. Dadaan ba tayo sa 7-Eleven, bibili ng alak? Tanong ni Pedra habang sinisipat siya ng tingin sa pagbabago ng mood niya agad. Pass muna. Ayokong magbukas ng tanghali bukas. Sayang yung benta. Ani Agot na sa minuboard tumingin nang umusad na sila ng pila. Oops! Nakita tayo ni Violet. Ani Pedra na hindi tinago ni Agot. Aww! Hindi niya alam kung paano kanya titignan. Oh, natutulala sa beauty mo. Partida hindi ka pa nakaligo ngayon. Ani Pedra na muling hindi sinagot ng dalaga. Pinili ng dalaga sa pinakasulok sila ng dining area at tumungo ni Pedra sa kabilang panig kung saan naroroon sila James. Sinadya pa ni Agot na tumalikod upang hindi tuwirang makita ang binata. Nakikipagtitigan ng dalaga sa table number nang abutan siya ni Pedra ng strawberry flavored na chopstick. Kunot noong tinignan niya ang kaibigan. Namumutla ka, walang kulay ang uso mo, at saka pa na yung sulyap ni Violet dito. Ramdam ng vibrations kong dadaan ng bagets dito. Nakataas ang kilay na wika ng kaibigan. Ilang linggo mo na bang hindi yan nakikimehan? Tanong pa ni Pedra. Saglit na patingala si Agot habang pinapahira ng manipes na kulay ang labi. 2 weeks? Ani Agot naman. O pues, ihanda mong sarili mo. Dahil madidiligan ka ngayong gabi, mukhang sinisilihan yung totoy nang nakita ka. Natatawang wika ni Pedra. On cue, sunod-sunod na tumunog ang message tone ng dalaga na kinataas ng kilay naman ni Pedra. Pinilit ni Agot na hindi basahin nang dumating ang mga mensahe. Ayaw mang aminin ni Agot. Nakakaramdam siya ng pananabik. Dinadaig ang selos na umaalipin sa kanya ngayon. Ay! Nag-CR si Neneng at palakad na si Bagets dito, humanda ka. Babala ni Pedra na hindi inaalis ang mata sa kanyang likod. Napabuntong hininga si Agot. Hi. Tipid na bati ni James. Nagtaas ng paningin ng dalaga. Hinanda ang sinserong ngiti. Saka naman dating ng kanilang order. Dumampot si Pedra ng isang slice ng pizza. Kumagat habang tila telebisyong tinutok ang mata sa dalawa. Hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko. Ani James na kinibet ng dalaga. Busy ako eh, sagot ni Agot habang binababa ang paningin sa lamesa. Nagsabing kain. Pwedeng pumunta mamaya sa inyo. Usap tayo. Tanong nito. Hindi pa nakakasagot ang dalaga nang lumapit ang kasama ni James. Nangislap ang mata ni Pedra. Hinagilap ang hot sauce, hindi winawalay ang paningin sa tatlo. Si Pedra tsaka si Agot. Ani James ang umiting babae. Sila ni, tukoy naman ito sa kasama. Hello po mga tita. Ani to na kinasamid ni Pedra. Tipid ng ngiti ang binigay ni Agot. Tara na babe. Wika ni Lani na kinatango ni James. Bago muling sinulyapan si Agot na kunot noong kumukuha ng slice. Tita ka pala eh. Esar ni Pedra sa lalong napasimangot na kaibigan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Naiiling na wika pa ni Pedra habang muling kumakagat ng pizza. Bagamat patay na ang ilaw sa bahay ni Agot, gising na gising ang dalaga. Ayaw man niyang aminin, umaasa siyang tutuparin ni James ang sinabi nito. Nadumaan sa bahay niya ngayon. Late na, 11:00 na ng gabi. Lahat ng mga ipis sa bahay niya ay nananaginip na. Hindi pa niya magawang umidlip. Panay ang silip niya sa screen ng cellphone, pabiling-biling sa kama. Sumabay pang bertil siya at nagiinit ang katawan. Sana lang talaga
pumunta si James. Wala sa sariling napasalat siya sa noo at leeg na bahagyang mainit. Ito pa naman yung mga oras at panahong masarap talagang may kayakap, may umaangkin. Pero paano kung hindi nga sumipot ang mokong? Nayayamot na napasabunot siya sa buhok. Ayokong magsarili muna ngayon. Utang na loob. Maghimala naman kayo, dali niyo si James dito. Natatawang wika ni Agot sa dilim. Ngunit lumagpas na ang 1 oras, walang kumakatok sa pinto, ni nagte-text sa cellphone niya. Akmang pabukas na siya ng cabinet upang kunin ang laruan at vanilla-scented na lube nang umingay ang cellphone niya. Halos mapalundag siya sa tuwa nang mabasa ang pangalan ng lalaki sa screen. Sa halip na abutin ng cell, ang una niya ang hinablot at pinanggigilang niyakap. Impit rin siyang tumili habang nakasubsob ang muka sa unan. Oo na, hindi akma sa edad niya ang inaasal niya ngunit mag-isa lang naman siya ngayon sa kwarto. Hinayaan niyang magdalawang miss call bago niya sinagot ang unang 2 ring ng pangatlong incoming call. Feeling niya, turn on agad siya nang marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Nasa baba raw ito ng hagdan. Sorry dahil nangungulit. Nagpanggap siyang kakagising lang sa pagsagot. Ginulupan niya na maigi ang buhok bago lumabas ng kwarto at sinilip ang lalaki sa bintana. Nang mabuksan ang pinto at maisara, hinatak na niya ang lalaki sa kanyang kwarto. Hindi na pinigilan ng damdaming nasabik sa binatang, tila gayon din ang nararamdaman sa kanya. Ngayon lang to, bulong ni Agot sa sarili habang pinapalikaya ang binatang unti-unti ay tila lumalalim ang ginagawang pitak sa kanyang puso. Tila ba may hinahabol na oras, sinulit nilang dalawa ang bawat sandali. Hindi na mabilang kung ilang kondom ang naibuhol at nakalat sa sahig. Sinulit ni Agot ang pagkakataon. Sinantabi muna ang mga komplikasyong nakalatag sa pagitan nilang dalawa. Nang binulong ni James na 18 na siya sa mga sandaling iyon, tila lalang sinilaban ng dalaga. May gigil. Ang mga pagtugon sa matatamis na salitang pinapakawala ng binatang kaniig. Kahit nang sabihin nitong nais nang magseryoso sa kanya, ay tinanguan niya na lang. Hinayaan niya ang sariling iparamdam rito ang tunay niyang damdamin. Kahit ngayong gabi lang, lahat ng barikada niya ay binaba. Ngayong gabi lang naman. May bisita ka, ani Pedra sa dalagang tutok sa monitor ng computer. Sino? Tanong niya bago sinipat ang cell na nakapatong sa gilid ng table. Walang text si James. Hindi ito bibisita ngayon dahil muli siyang nagset ng boundary matapos ang 2 sunod nilang pagkikita. Yung legal na syota ni Boylet. Seryosong sagot ni Pedra na kinataas ng paningin ni Agot. Nasa hagdan, paakyat ng bahay mo. Ani Pedra pa. Naka-uniform pa ang dalagitang hinihintay si Agot sa likod ng flower shop. Nakahalukip-kip ito at kunot ang noo. Lihim na nailing ang dalaga. Anong atin? Panimula niya rito nang hindi ito magsalita agad. Tungkol kay James, sa boyfriend ko. Mahina nitong sinabi na kinasandal ni Agot sa konkretong dingding. Tita, please, tigilan mo na siya. Umpisa nito na kinatingin ni Agot sa langit. Nababasa ko yung mga sent items niya sa'yo. Yung mga text mo. Malinaw na may relasyon kayo. Bata pa siya. Hindi para sa'yo. Patuloy pa ni Lani. Muling hindi sumagot ang sinadya. Baka ma-disappoint ang mama niya pag nalaman niya to. Nakakahiya. Kasing edad mo na yung mama niya, di ba? Patuloy na tanong pa nito na kinakulunan ng dugo ni Agot. Bakit edad niya ang tinitira ng bruha? Hindi siya seryoso sa'yo. Naglalaro lang siya. 18 lang. Mas marami siyang makikilala pag college na kami. Bata. Kasing edad namin. Sex lang naman yung kaya mong ibigay sa kanya. Hindi kanya mahal. Sunod-sunod na pahayag nito sa tumingin lang sa kanyang kausap. Naiintindihan mo ba ako? Tanong pa nito. Yun lang yung sadya mo?
Ani Agot na umalis sa pagkakasandal. Hindi basta to yun lang. Kung tutuusin pwede kang kasuhan. Minor pa siya. Bakit na lang kasi hindi ka humanip ng kasing edad mo? Kailangan mo pa pumatol sa bata? Umiirita sa tonong wika nito. Hoy, sobra na ang tabi ng dila mo, iha. Sabat ni Pedra na lumitaw kung saan. Hindi naman nagpakita ng takot ang dalagita. Ipaliwanag mo kasi sa kaibigan mong nakakadiri ang ginagawa niya. Hati ang atensyon ng boyfriend ko sa pag-aaral at sa mga mahalagang bagay. Anito na kinapamewang ni Petra. At bakit? Kasalanan ba ng kaibigan ko kung nabibigay niya sa boylet mo ang hindi mo maibigay? Kung hindi masawata ang boyfriend mo, hindi niya kasalanan yon. Talian mo siya para hindi na siya pumunta dito. Repeke ng bunganga ni Petra. Napatanga saglit ang dalagita. Halatang nasaktan na hindi maitatanggi ni Agot na kinatuwa niya. At ano, kinukonsinti mo ba ang pagiging cradle snatcher ng kaibigan mo? Bawi ni Lani sa tumikwas na kilay ni Pedra. Pumagit na si Agot sa dalawa. Kilala niya si Pedra, pumapatol ito sa bata. Mapapabarangay pa sila nang wala sa oras kapag hinayaan niyang humaba ang sagutan ng dalawa. Tama na yan. Sige na, lalayuan ko na ang boyfriend mo. Huling insulto mo na yan sa akin. Sa susunod na pagsalitaan mo pa ako ng katulad kanina. Harap-harapan ko sa yung lalaplapin ng boyfriend mo. Ayaw mo yun, di ba? Mahina at may diin na wika ni Agot sa napalunok na dalagita. Oh, anong hinihintay mo dyan? Lumayas ka na rito! Nanlalaki ang mga matang susog ni Pedra. Nang makasakay sa tricycle ang dalagita, sakalang bumuga ng marahas si Agot. Tuloy-tuloy na tumungo sa computer shop. Sumunod si Pedra. Okay ka lang? Tanong nito kay Agot na tinuloy ang naiwang ginagawa. Wala sa akin yon. Yung kinakatakot ko talaga. Baka makialam yung nanay ni James. Ayoko ng ganong harapan. Talo ko dun. Ani Agot naman. O anong balak mo? Tanong ni Pedra. O di ano pa, tigilan na yung bata. Madali naman akong kausap eh. Anong mapapala ko ron pag-graduate nun ng high school? Ani Agot na napalingon sa pintong bumukas. Niluwa niyon si Godfrey na ilang araw na ring nakakausap ng dalaga sa text. Mula nang hiwalayan nito ang long-time girlfriend. May dalang paper bag ng paborito niyang fast food. Ayan na pala ang solusyon eh. Naiiling na wika ni Pedra kay Agot. James, last na to ha. Ani Agot sa natigilang lalaki sa pagsusuot ng pantalon. Ha? Tinong ni James. May naliligaw na sa akin. Type ko. Tipid na wika nito sa napaupong lalaki. Alam mo naman na hindi tayo seryoso sa kung anong meron tayo, diba? Ani Agot na inaabot ang mga damit na hinubad. Bilis naman. Reklamo nito. Gusto ko tong lalaking to eh. Isa pa, kaedad ko rin. Gusto ko na mag-asawa eh. Tumatanda na ako. Tingin ko, tatagal kami. Ani Agot na hindi tumitingin sa kausap. Tatagal naman tayo kung gugustuhin mo lang. Ani James na hinarap na ang dalaga. Komplikado tayo. Bata ka pa. Saka, naputulan sasabihin ni Agot sapagkat tuloy-tuloy na lumabas si James ng kwarto. Ano, yung edad pa rin natin yung issue dito? 18 na ako. Anito na kumukuha ng tubig sa pitsel. Hindi lang yung edad mo, sagot ng dalagang sumunod. Ano, na may girlfriend ako? Hiwalayan ko na yun. Anito pa, na kinapatdaan ng dalaga. Halo-halong emosyon ng kanyang nadarama. Pwede naman talaga. Ngunit, hindi lahat ng pwede, dapat. Alam niya na nasa edad itong madaling manipulahin, nabubulagan ng emosyon, ng init ng katawan. Wala siyang nakikitang matinong bukas para sa relasyong ayaw putulin ng lalaki at pinipilit naman niyang iwasan. Magiging pader lang siya, hadlang sa binata pag nagkataon, at ayaw niyang mangyari yon. Kilala niya ang sarili. Kapag hinayaan niyang tuluyang mahulog rito, hindi na siya makakaahon. Matatagalan. At magiging mahirap yon.
Hindi lang naman yun yung issue eh. Ani Agot sa tumingin sa kanyang binata. Hinintay ang sasabihin niya. Hindi naman kasi kita mahal. Mapaklang anunsyo niya. Iniwas ni Agot ang mata sa lalaking tila tinulo sa kinatatayuan. Tumalikod. Mula bukas, hindi ka na pwedeng pumunta dito. Ayoko magpaliwanag pa sa lalaking dadalaw dito na madalas. Habol ni Agot pa. Narinig ng dalagang bumukas ang pinto at sumara. Saka lang siya lumingon. Sinilip niyang pababa na ng hagdan si James. Nilak niya ang pinto at binuksan ng TV. Nilakasan ang volume bago tumungo sa banyo. Naliko. Pilit hinuhugasan ng bigat sa damdaming iniinda sa tuluyang pagtiwalag sa kaswal na relasyong binuo niya kasama ang lalaki. Hindi naging madali kay Agot umiwas kay James. Nagpalit siya ng SIM card. May araw na tinataguan ng binata kapag sumasaglit sa shop. Panay pa rin ang dalaw ni Godfrey. Maigi na lang hindi kailanman sinubukan ni James na lumapit kapag kasama nito ang bagong manlilikaw. Marahil sineryoso ang sinabi niyang type niya ang manlilikaw at seryoso siya rito. Bahagyang humanga roon si Agot. Hindi rin kasi nanggulo si James o nangulit. Matured ito para sa edad. Ang mga pagdalaw ni James na hindi hinaharap ng dalaga ay natigil, lalo nang tumungtong ang buwan na ito ay magtatapos na sa sekundarya. Isang sulat ang binigay ni Mengay sa dalaga isang araw, galing kay James. Nakasaad roong nag-enroll ito sa isang universidad malayo sa city nila. Nagpaalam, nagpasalamat, humingi ng paumanhin. Sa huli, naghayag pa rin ang damdaming hindi ito magbabago. Dangan nga lang dahil siya ang umiwas, ayaw naman itong ipilit ang gusto. Mabigat ang loob ni Agot na binaba ang sulat. Alam niyang maigi na rin ang desisyong pinili niya para sa lalaki. Hindi na pumupunta sa shop si Godfrey Umpisa ni Pedra isang araw habang abala sa pag-i-inventory ang dalaga. Nag-enjoy naman kami pareho pero wala Ulang spark. Ani Agot na hindi inaalis ang mata sa logbook. Parang naggamitan lang kayo ganun. Langya ka. Komento ni Pedra. Tagumpay naman kami parehas Nagkabalikan sila nung ex nung nagselo sa akin. Nagamit ko siya para lumayo si James. Win-win. Kibit palikat ni Agot na umupo sa isang monoblock at tumingin sa monitor ng computer. So anong balak mo ngayon? Tanong ni Pedra sa napatingin sa kanyang kaibigan. Di nga. Kung may dumating, ipagmisa natin. Kung wala, salamat. At samahan mo akong bumili ng maraming pusa. Bali walang sagot ng dalaga. Support kita dyan. Mahalaga wala tayong problema, busy tayo, kumikita. Darating din ang para sa'yo. Magpayaman ka muna. Pagtatapos ni Pedra sa usapan. Alam niya pag game ang kaibigan at alam niya rin kapag umiiwas itong maging pulutan. Mengay, dali mo na yung mga tirang Big Mac tsaka spaghetti. Wala nang kakain dito niyan. Ani Agot habang nilalagyan ng yelo ang pichel. Umupo na ang dalaga sa supang nilagay nila sa flower shop, kung saan doon pinili ni Agot magdiwang ng birthday. Naglagay si Mengay ng 2 slice ng cake at pulutan sa lamesang dinagdag ni Agot. Nakaupo roon si Pedra, ang asawa nitong si Jep at ang dalaga. Bahagyang nilinga ni Agot si Jep nang humilig ito sa balikat ni Pedra. Tinamaan sa 4 na mutsyong ininom nilang 3. Mahinang nilalang? Nitatawang wika ni Pedra bago maingat na hinilig ang asawa sa armrest ng dulong sopa na kinauupuan nila. Inabot ni Agot ang kwadradong unan sa kaibigan na maayos nitong dinantay sa asawa at sinapin sa muka nang humihilik ng lalaki. Mana sa'yo kamo. Bulong ni Agot na ginagawang chaser ang beer sa iniinom na Emperador Light. Umingos si Pedra, tumusok ng maliit na piraso ng cake at sinubo. Ang sakwa palang tignan yung 37 years old na babaeng nagbublow ng cake tapos alam mong single siya at tigang.
Ganti nito sa natawang dalaga. Gaga mo, ani Agot na muling nagsali ng alak sa shot glass. Sana hindi ka na lang nakipaghiwalay kay Godfrey. Sana tsinaga mo na lang yung 1 taon. Malay mo yung second year napil mo na. Ani Pedra na nakapikit na rin at sinandal ang likod sa sopa. Oh, wag mo sabing tutulugan mo rin ako. May 2 bote pa oh. Ani Agot na muling lumagok. Ano ka ba? Palaylo na ako sa alak. Ititigil ko na ang pills ko. Try ko ring makabuo kami ni Jeff. Mahinang bulong nito sa napamulagat na dalaga. Hindi nga, tanong ni Agot. Oo, hindi pa niya alam. Dumilat si Pedra bago sinipat kung tulog na talaga si Jeff. May ipon na kami, may bahay na. Tapos nung nakaraan, nakita ko siyang pinapanood yung mga batang naghahabulan sa labas ng bahay. Try ko lang. Baka makabuo. Edi okay. Kung wala, edi okay pa rin. Muling patuloy ni Pedra bago pumikit. Ikaw lang ang ninang ha? Habol pa nito. Hindi pwedeng tumanggi. Nakangising wika ni Agot na sinagot ni Pedra ng hampas sa hita ng kaibigan. Gaga, kung kakaririn mo ang pagiging single mo at piliing maging matandang dalaga, ikaw ang pinakabit kong maging ninang kung sakali. Hindi sumagot si Agot, muling uminom. Ayokong tumulad sa mga batchmate at kaedad nating buong barangay nais gawing ninang at ninong, ginawang negosyo ang binyag. Ani Pedra pa. Paki mo naman sa kanila. Nakatawang wika ni Agot. Kahit naman palengkera ako at pasmado ang bunganga ko, may ilang values education din naman ako no. Ang taas ko kaya sa subject na yun. Tuloy-tuloy na wika ni Pedra. Namulutin si Agot, hindi umimik. Ang alam ko, pipili ka ng ninang at ninong para maging second family ng anak mo pag nadedo ka. Pipiliin mo yung mga taong yon dahil sila ang magiging magulang ng anak mo pag namatay ka. Muling patuloy ni Pedra na sumandig na sa tulog na asawa. Bago matapos ang pagsali ni Agot, humihilik na ang kaibigan. Tignan mo to, bulong ni Agot sa sarili. Habang pinagmamasdan ang mag-asawang tulog na. Meng, uwi ka na. Huwag mo nang hugasan yan. Ako na. Iuwi mo na rin yung cake. Gabi na. Ani Agot sa tauhang binitbet ang plangganita at ilang platong ginamit. Bagamat nag-alangan, tumayo na ang dalaga at kinuha ang trabaho ng tauhan. 8:00 na, may pamilya itong naghihintay sa kanila. Hinatid pa ni Agot sa labas ng flower shop ang tauhan. Bago pumasok, nasilip ang walang bituing langit. Mukhang uulan. Sabagay, August ngayon, buwan ng tag-ulan talaga. Nalinis na ng dalaga ang mga kalat at nagamit. Tinapatan niya ng electric pan ng humihilik na mag-asawa bago kinumutan. Pinatay ang ilaw. Sinara ang flower shop. Paakyat na sana si Agot sa hagdan ng bahay niya nang makitang may isang lalaki na nakatayo sa pinto ng computer shop nila. Saglit kinuyumos ni Agot ang mga talukap na bumibigat bago sinabihan ng lalaking nakatalikod na sarado na ang shop nila ng ganong oras. Humarap ang lalaki. Tila tinulo sa kinatatayuan si Agot. Kahit halos 5 taon na ang nakalilipas, hindi maitatago ng ilang pagbabago sa lalaki. Ang mukhang 5 taon niya ring hindi pinalitan sa gunita. Kamusta? Ani Agot kay James na hindi inaalis ang tingin sa kanya habang lumalapit ang dalaga. Okay lang. Birthday mo ngayon, 'di ba? August 9. Ani to. Tumango ang dalaga. Tapos ka na, no? May work ka na? May asawa? Anak? Sunod-sunod na tanong nito. Sumagot si James ng oo. Tapos na siya sa kolehiyo. Oo, may trabaho. Halos pigil ang hinga ni Agot nang sinabi ni James na single ito, 2 taon na. Bakit ka naligaw dito? Tanong niya muli sa lalaking unti-unting nililiitan ang personal nilang espasyo. Balita ko kay Ate Mengay, single ka pa rin. Hindi kayo nag-work nung Godfrey. Nakangiti nitong wika habang inaabot ang kanyang mga kamay.
Tagal rin no? Nitatawang wika ni Agot. Para naman, wala kang maidadahilan sa aking bata pa ako na may pagdadaanan akong ganto ganyan. Sinulit ko yung 5 taong binata ako ah. Nakatawang wika ni James bago kinulong si Agot sa kanyang mga bisig. Anong gagawin natin ngayon yan? Tanong ng dalagang gumagante ng yakap. Binaon niya ang mukha sa dibdib nito. Kapwa malakas ang kabog ng kani-kanilang mga puso. Sasagot sana si Agot ngunit bumuhos ang malakas na ulan. Napatingin silang dalawa sa langit na ginuguhitan ng liwanag sanhi ng mga kidlat. Body shots? Tanong ni Agot sa lalaking tinawid ang distansya ng kanilang mga labi.